Yan naman sa'yo, NBI Director, Judge Santiago. Paiba-iba sinasabi mo eh. Alam mo, kung talagang matapang ka, nung pa sinabi mo na yan, na pinipilit ka nga pa-resignin ng administrasyon. At siguro, natatakot sila dahil kung ang reputasyon mo nga hindi ka natatakot, nag-iimbestiga ka, makukulong mo yung mga dapat makulong, talagang kailangan mawala ka. Pero kung matapang ka, ay siniwalat mo na sana sa bayan yan ang nalaman namin. Yung problema nag-resign ka, sabi mo, kasi bubuisit ka na sa mga naninira sa'yo. Ayaw mong manatili ang ganyan, mga aligasyon. Sinisiraan ang reputasyon mo na inilagaan mo. Pagkatapos ngayon, iba naman ang sinasabi mo na pinersa ka. O baka namang ibig mo sabihin, napwersa kang mag-resign kasi hindi mo na makayanan ang mga paninira sa iyo. Buti ba yan lang sinabi mo? Nasa Spain yan, o nasa ibang bansa. Napakadali yung pabalikin dito. Ang gagawin mo lang, kakansilahin mo yung pasaporte. Kaya kung magaling DFA secretary, ang gagawin nila kansilahin yan. Sabi niya, hindi, didimanda ko. Ano ko i-demanda ka? Di magpa-demanda ka. Kasi kung ako DFA secretary, tatanggalan ko siya ng pasaporte. Kasi pag wala ng pasaporte yan, i-deport yan. Kung nasaan man siyang basa, dadalhin dito. O i-demanda ko, di-demanda mo ko. Ano naman ko i-demanda mo ko? Di-kulong mo ko. Basta nakabalik yan dito. Pangalawa, kung ayaw mo naman madimanda, madali pa rin. Anong gagawin? Yung gobyerno, yung DOJ, o yung ombudsman na yan, sa halip na mga publisidad ang ginagawa nyo, pailan nyo na ng kaso kaagad, karaka-raka. Sabi po natin, yung latest ruling ng International Criminal Court na sila daw ay merong jurisdiction. Kasi earlier, kini-question ng jurisdiction nila. At ang sinasabi ng defense team, dating Pangulong Duterte, ay since sila ay nag-imbestiga lamang 2 taon matapos na naging epektibo ang kanilang pagkalas bilang miyembro sa International Criminal Court, kailangan mawawala na sila ng jurisdiction. Ang sabi naman ng International Criminal Court, sa ilalim ng Artikulo 127, Paragraph 2, the Article 127, Paragraph 2 ng statute, kahit na pumalas ang miyembro ng International Criminal Court ng isang bansa, ay hindi pa rin matatakasan ang kanyang financial obligations sapagkat meron pong kontribusyon lahat ng mga miyembro na sumali sa International Criminal Court. Pangalawa, hindi rin ito makakatakas sa kooperasyon at yung kanilang jurisdiction ay mananatili kung yung paksain laban sa akusado ay kinonsidera na nila, pinag-usapan na nila. Yun ang kanilang pinaka-argumento. Sabi po natin, maling-mali ang ganong argumento sapagkat maliwanag naman na yung pong Article 127 ay ang sinasabi doon na kailangan yung investigasyon mo pumasok doon sa prescriptive period. Kailangan kasi bago pa mag-class ang isang membro, naumpisa na nila ang formal na preliminary investigation. O kaya naman, kung umaklas man ito, kailangan bago lumampas ang 1 taon, makapagsimula na sila ng formal na investigasyon. Pero hindi po ang ginawa nila, nung kumalas ang Pilipinas bilang miyembro,
nagsimula sila mag-imbestiga, 2 taon. So, lampas-lampasan na. Pero ang kanilang argumento, hindi. Pinag-usapan na namin yung kaugnay dyan sa kaso ni Presidente Duterte. Kasi yung dun po kasi sa 127, any matter under consideration when the member state was still a member, pwede. Ang problema ho, hindi naman totoo na pinag-usapan nila yung kaso ni Presidente Duterte. Nakalimutan nila yung kanilang sariling batas. Ang sariling batas po nila kasi, sinasabi na bago ka magkaroon ng jurisdiction, bago ka makapag-usig doon sa mga kumakamit ng krimen laban sa sangkatauhan or crimes against humanity ng mga miyembro, bansang miyembro sa International Criminal Court, kinakailangan pumasok sila dun sa principle of complementarity. Sapagkat kung hindi, hindi sila magkakaroon ng jurisdiction. Siguro basahin mo yung tungkol dyan para mas lalong mapaliwanagan natin ang ating mga kababayan. Yung sumunod na mga paragraph. Sa tagal na rin nating sinasabi sa programang ito, bago pa nagkaroon ng pag-aaresto, na kasi nga pinagpipilitan nila na may jurisdiction sila dahil ayon sa kanila, yung preliminary examination na ginawa nila sa panahon na miyembro pa ang Pilipinas, papasok doon sa Article 127 kasi nakalagay doon, any matter under consideration. Mali ang basa nila sa sarili nilang batas sapagkat pag sinabi mong any matter under consideration, yun ay tungkol doon sa demanda kay Presidente Duterte. Yung mga crimes against humanity niya, yung mga extrajudicial killing, yun dapat ang pinag-uusapan nila. Pero yung preliminary examination, hindi po yun ang pinag-uusapan nila noon. Ang preliminary examination ay nire-repair doon po sa principle of complementarity. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, bago po sila maka-assume ng jurisdiction, kailangan may 2 kalakaran. May kondisyon Hindi ka basta makakapasok. Kahit na miyembro yan. Ang sabi po sa Rome Statute, papasok lang ang International Criminal Court kaugnay sa mga pag-uusig, sa mga nagkamit ng krimen laban sa sangkatauhan, ay kung yung bansang miyembro, unang-una, ay hindi po or walang kakayahan na umusig ng mga offenders. Walang kakayahan. Mahina ang kanilang sistema legal. At kung malakas naman, ayaw nilang usigin. Ayaw nilang usigin o kaya bigo silang usigin. At most likely, hindi lang kung bakit tayo nila usigin. Kasi yung mismong may hawak ng gobyerno ay sila ang gumagawa ng krimen laban sa sangkatawan. Kaya hindi mo maasang usigin. Kaya papasok ang International Criminal Court. Dito, yung preliminary examination, yun ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan nila, pwede ba tayong pumasok dyan? Meron ba tayong jurisdiction? Yang bang Pilipinas ay may kakayahan? O kung may kakayahan naman, na mag-usig, ay ayaw gumalaw. Bigo, o talagang ayaw na usigin kapag sila ang mga may kasalanan. Yun ang pinag-uusapan nila. Yun ang dinitermina nila. Katunayan, yung record will show na kinokontra yun ng
Solicitor General at Department of Justice at the time. Department of Justice particular. Sinasabi nila na mataba ang sistema legal natin. Hindi na sinasabi natin bago pa nagkaroon ng mga sigalot dito. Nung tayo tagapagsalita pa ng Malacanang, yun diniscuss na ho natin ng katakot-takot yun kasi pinagpipilitan nila may jurisdiction. Kaya tama ho yung argumento ng defense team. Yung preliminary examination ay hindi bahagi ng preliminary investigation. Sapagkat yung preliminary investigation tumutukoy doon sa mga demanda mismo. Madaling sabi, yung Article 127, Paragraph 2, assumes, ipinagpapalagay na nadetermina na nila na meron silang jurisdiction. Wala pa nga Kaya yung palang pinag-uusapan. Kaya hindi nila pwedeng gamitin na yung preliminary examination na ginawa nila upang malaman kung pwede silang pumasok sa atin o hindi, ay bahagi ng preliminary investigation na tinutukoy doon sa Article 127, Paragraph 2. Kaya mali po. Kaya sinasabi natin flawed. At ito ay paglabag sa soberentiya ng ating bansa. Papaliwanag po natin. Basahin mo na ngayon yung mga sumusunod. Ang sinasabi po natin, hindi maaari yung kanilang katwiran na since pinag-usapan na namin sa preliminary examination, yung Philippine situation, pinag-uusapan na namin yung demanda kay Duterte. Kaya pag sinabi ng Article 127 na any matter under consideration prior to the withdrawal of the Philippines or of any of the country member, yung withdrawing member cannot escape, number one, their obligation to contribute financially, and number two, to cooperate with the ICC in prosecuting the crimes. Sabi po natin, maling-mali kayo, hindi po pwede yung preliminary examination maging bahagi ng preliminary investigation. Kaya nga tinawag na preliminary examination kasi ini-examine mo kung meron kakayahan ng gobyerno ng Pilipinas o kung meron mang kakayahan ayaw na usigin si Duterte. Yun ang dinidetermina pa lang nila. Hindi pa sila pumapasok at kinukontra na nga natin yun. Kasi pag tinanggap po natin yung argumento na yung preliminary examination ay bahagi ng preliminary investigation. Naku, napaka-mapanganib yun. Bakit kanyo? Kasi tinatanggalan mo ng karapatan ang isang miyembrong Estado na kumalas at mawala ng obligasyon sa anumang bagay dyan sa ICC. Kapagkat ayaw na nga bakit mo pipilitin? Pangalawa, hindi lamang yan. Sinisira mo ang sovereignty o kasarinlan. Bakit sinisira ang kasarinlan? Kasi biro nyo, sinasabi nila, hindi, pag may demanda rito, sinabing na may nagre-reklamo, pag pinag-usapan na namin, yan ay tungkol sa jurisdiction namin o hindi, o sa demanda, hindi na kayo po pwede na kumalas. Hindi na kayo pwedeng tumakas. Aba, grabe. Bakit tayo? Sapagkat, ibig mong sabihin, tatanggalan mo ng soberentiya ang isang bansa pag naging miyembro lamang ng International Criminal Court. Sisirain mo. Bakit ka pa naglagay ng clause o ng kalakaran na pwedeng pumalas? Pwedeng pumalas, pero hindi po pwede yung konsekwensya ng pagkalas. Pwede ba yun? Ang soberentiya, yung kasarinlan na tinatawag. Ano ba ang soberentiya? Ang soberentiya o kasarinlan ay ang kapangyarihan ng isang bansa
na lumikha ng kanyang mga sariling batas at siya'y mamahala sa kanyang bansa nang walang pakialam, nang hindi kontrolado ng sino mang bansa. Sovereignty is the supreme power or the authority to create, enact laws, and to govern itself without external control. Kaya lang pumayag yung mga miyembro ng mga bansa na sumali dyan sa International Criminal Court sapagkat nagkaroon ng pagkakataon na yung mga diktador, yung mga nangabuso, yung mga tyrants sa ilang bansa noon na pumapatay ng kanilang mga mamamayan, nagnanakaw ng kayamanan, sinisira at nilalabag ang karapatan pangtao ng kanilang mamamayan, wala ho silang mapuntahan na venue o hukuman. Kasi nga, yung bansa nila, mismo yung diktador na namamahala, ang may kasalanan. Kaya hindi sila makakaasalo. Kaya ginawa nitong mga bansang ito, yung mga iba, nagkaroon ng karanasan na gano'n. Yung iba naman, natatakot na baka yung kanilang kasalukuyang mga presidente ay maging abusado at maging mga diktador din at gumawa ng mga krimen laban sa humanity. Kaya sabi niya, sama tayo. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Ang kondisyon, uusigin mo lang yung dapat mong usigin sa bansa namin kung kami ay walang kakayahan na usigin yan. Dahil kung may kakayahan kami usigin, hindi ka pa maaaring pwedeng pumasok. O kaya naman, may kakayahan kami, ayaw namin gawin. Pwede kayong pumasok. Yan po ang prinsipyo ng principle of complementarity. Kaya nga, complementarity. Komplemento, ibig sabihin, kung hindi po pwede yung domestic law, papasok sila. Pero sa ating bansa, hindi maaaring mag-apply. Kasi nga, malusog na malusog ang sistema legal natin. Marami na tayong inusig, pinakulong, nakumbik, may na-absuelto. Libo-libo nakakulong. Doon mo makikita ang katabaan ng sistema legal. Ano pa? Ano pang preba na may kaya tayo? Hindi ba? May sinipa na tayo. Sinipa natin ang ama ng pangkasalukuyang presidente, si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Ano pa ang preba? Pinakulong natin si Erap Estrada noong 2003 ba yun? Sino pa? Pinakulong natin si Gloria Macapagal-Arroyo. Pareho presidente. Kaya hindi po pwede sabihin wala tayong kakayahan. Kaya hindi dapat ipagpilitan ng yung mga ICC nga na tama yung Article 127 Paragraph 2. Pag pinagpipilitan nila yon at gaya nga ngayon, sa pilitan na inuusik nila si Presidente Duterte, hindi lamang po nilalabag nila ang sarili nilang batas. Sapagat yung Rome Statute, ang batas dyan, may principle of complementarity lamang. Pwede ka lang pumasok kung hindi uubra ang batas ng bansang miyembro. At hindi lamang nilalabag nila, sinisira mo, nilalabag mo ang soberentiya. Sapagat ang soberentiya nga ay ang kapangyarihan na mamahala ng walang kontrol at walang pakialam ang sino mang bansa o anumang hukuman sa labas ng bansa nila. Yan po ang ibig sabihin natin. Yung part 2 natin, i-discuss naman natin kung ano ang dapat na gawin ng defense team. Kasi ang napansin natin, kapansin-pansin dito sa depensa, nag-concentrate sila sa isang ground lamang. Ang ground nila, nag-imbestiga kayo 2 taon matapos kaming pumalas. Para sa akin, kulang ho yun.
Kulang. Kaya sa part 2, sa Lunes, yung po ang i-discuss ko sa aking article sa Manila Times. Actually, i-discuss din natin kung ano ang pwedeng gamitin ng mga grounds na walang jurisdiction itong International Criminal Court. Na matagal na po nating sinasabi, gaya ng sinabi ko, Chief Presidential Legal Counsel pa lang ako noon. Wala kanya, tagapagsalita. Yun na ang dinidiscuss ko pa. Paulit-ulit kong dinidiscuss yan. O, kaya yan po ang ating huling salita niya sa article niya. Part 2 next week. Through Interpol. Ito, ulitin natin yung ating position dyan. Yung si Ko, wherever he is, nasa Portugal yan, nasa Spain yan, o nasa ibang bansa, napakadali yung pabalikin dito. Ang gagawin mo lang, kakansilahin mo yung pasaporte. Kaya kung magaling DFA secretary, ang gagawin nila kansilahin yan. Sabi niya, hindi, didimanda ko. Ano ko i-demanda ka? Di magpa-demanda ka. Kasi kung ako DFA secretary, tatanggalan ko siya ng pasaporte. Kasi pag wala ng pasaporte yan, i-deport yan. Kung nasaan man siyang basa, dadalhin dito. O i-demanda ko, di-demanda mo ko. Ano mo ko i-demanda mo ko? Di-kulong mo ko. Basta nakabalik yan dito. Pangalawa, kung ayaw mo naman madimanda, madali pa rin. Anong gagawin? Yung gobyerno, yung DOJ, o yung ombudsman na yan, sa halip na mga publisidad ang ginagawa nyo, pailan nyo na ng kaso kaagad, karaka-raka, para magkaroon na ng preliminary investigation, madali lang yan, magkaroon na ng determination ng probable cause para may sampa ng formal sa hukuman. At ang hukuman immediately magkakaroon ng order to arrest, para to arrest. At pag meron na, yung DFA, pwede nang ikansila. Hindi na matatakot yung DFA secretary. Hihina-hina, kadali-dali lang yan. Kasi nga, pinagtatakpan nyo pa rin. Yan ang katotohanan dyan. Pinagtatakpan nyo. Ayaw nyong pa-arrestuin. Ayaw nyong pakansila. Kasi, tatakot kayo. Pag nakarating yan dito, marami pang ngangalanan yan. Hindi lamang siya. Baka kung saan pa umabot, yun ang kinakatakutan nyo. Kaya nga. Balbalan niya, pwede nang i-file. Ano? Pinatatagal nila, pinatatakas lang nila. Matagal lang may ebidensya, may paper trail, may mga testigo, ginangalanan, may mga affidavit. Ano pang gusto ninyong ebidensya? Ginalanan na nga ni Presidente Marcos Jr. na alam niya ang kalokohan ng mga mambabatas, may bribery, may SOP, may korupsyon. Ginalanan niya pa lahat ng mga private contracts. Ano pa kailangan? Masyado nang matagal na nilang buwan na ba? Mula nung, di ba, July. July pa yan. August, September, October, November. 4 na buwan na. My goodness. Sa akin, tingin ko dyan, puro lang yan, puro lang yan, publisidad, pananakit ng kanilang negligence, impotence sa pamamahala. Kasi yan ang problema dyan sa bigas. Napakadaling gawa ng paraan niya. Matagal na, paulit-ulit na sinasabi ng mga nagre-reklamo. Magkakaroon tayo ng sufisyente ng palay kung tutulungan natin ang mga magsasaka. Ang reklamo nila, kailangan magkaroon tayo ng kooperatiba. Kasi yung mga sinasaka naming lugar, maliliit dahil sa land reform, lumiit. Kailangan sama-samahin ulit sa pamamagitan ng cooperative. Pangalawa, sabi nila, kailangan namin ng mga modern na teknolohiya ng pagsasaka, mga traktor. Hindi namin kaya, tulungan nyo kami dyan, gobyerno. Hindi naman nila ginagawa. Ano pa? Ang sabi nila, kailangan namin ng irrigation. Kailangan mo ng tubig. Kulang ang tubig. Hindi pa rin nila ginagawa. Kulang pa rin. Ano pa? Kailangan namin ng fertilizer. Hindi namin kaya, napakamahal. Tulungan nyo kami dyan. Alam nyo, kung yung 4 na yan, matagal na nilang inirereklamo,
ay tinugunan ng gobyerno, supisyente ang ating harvest sa palay. Hindi na tayo kailangan na mag-angkat, mag-import ng mga bigas. Ang problema, kahit na nga maraming bigas, maraming nag-hoard din. Hindi rin nila ginagawa trabaho nila. Talagang mahina. Mahina ang pamamahala sa gobyerno. Kaya na nakakadagdag sa puot ng taong bayan sa kasalukuyang katiwalian na sobra at malawak sa buong ahensya ng gobyerno at sa Kongreso. Kaya sa iyo, NBI Director, Judge Santiago, paiba-iba sinasabi mo eh. Alam mo, kung talagang matapang ka, nung pa sinabi mo na yan, na pinipilit ka nga pa-resignin ng administrasyon. At siguro, natatakot sila dahil kung ang reputasyon mo hindi ka natatakot, nag-iimbestiga ka, pakukulong mo yung mga dapat makulong, talagang kailangan mawala ka. Pero kung matapang ka, ay siniwalat mo na sana sa bayan yan ang nalaman namin. Yung problema nag-resign ka, sabi mo, kasi bubuisit ka na sa mga naninira sa'yo. Ayaw mong manatili ang ganyan, ng mga aligasyon. Sinisiraan ang reputasyon mo na inilagaan mo. Pagkatapos ngayon, iba naman ang sinasabi mo na pinersa ka. O baka namang ibig mo sabihin, na puwersa kang mag-resign kasi hindi mo na makayanan ang mga paninira sa iyo. Buti ba yan na lang sinabi mo? Sa Iga City ako dati. Napakaraming wild animals, malinis ang ilog, sana ganyan din ang Pinas. Anak ko, Attorney Sal, ibinahagi niya yung kanyang experience sa Japan. Siguro nung pinadala niya to. Talagang alam po ninyo sa Japan ahanga ka talaga sa kanila. Tandaan nyo, ito, binomba ito noong 1940s. Hiroshima. Ito pa yung isa. Sa Nagasaki, Attorney. Bino nyo, nawala. Pero, anong nangyari? Ngayon sila ang isa sa pinakamayaman, pinakamakapangyarihan na bansa. Bakit? Ubo doon ng may disiplina May disiplina. Merong talagang mga ma-integridad na mga tao. Saka alam po nyo doon, malinis talaga ang buong kapaligiran. Kahit saan ka magpunta sa park, sa mall, wherever you go, it's very clean. Yung kanila mga toilet, parang hotel. Malinis na malinis talaga. May disiplina at saka sila pag sila napasama sa anomalya at siya ay gobyerno, opisyal, nagpapakamatay, naghaharakiri sa hiya. Ditong kakapal ng mga tiwaling opisyalis natin dyan sa Kongreso, sa Senado, sa DPWS, talagang para mga linta, nakakapit. Kaya nga, ang mga tao, sabi niya, kailangan barilin na lang kaya natin itong mga ito. Bigyan natin ng death penalty. O yan ang problema. Ayan. Kaya nga, Attorney Sal, kahit nga simpleng pag-resign mahirap gawin ng mga nasa posisyon kahit na nandadawit na sila sa mga issue. Ito po, may follow-up po siya. Bilis ng kaso pagkalaban pero pagkaalyado na hindi mabanggit ang pangalan, bawi na lang yan. Malapit na din naman magbaliktaran yung mga hunyangho. Next year, pag mainit na ang 2028 election, mag-Inday Sara na yan sila. Ayan, Attorney. Kaya tinan mo yan. Ayan naman sa Blue Ribbon Committee yan. Tinangga, nagmamalis, malis di umano. Kasi nga, tinikwestiyon ng kanyang reputasyon. May pinagtatakpan. Sabi kung binabalik na naman, tinatanggap naman niya. Talagang heli-heli, bago kiri talaga itong tinamaan ng magaling na itong si Lacson na ito Yan ang problema kasi pag nagmamagaling at nagbabanal-banalan, nagsasanto-santuan, pero yung kanyang korupsyon na sa aking pananaw ay korupsyon dahil siya po ang nagpanukala na lumikha magpagawa ng Senate building na ngayon ay lumobo na sa 33 bilyones na peso para lang sila magkaroon ng magandang opisina, magpasasa. Napakawalang iya talaga ng mga ito. Tapos ngayon kung pumorma siya, akala mo matinong-matino. Kayo pong mga
maging mapanuri po kayo. Huwag kayo magpapadala. Kaya kita nyo kahit na maraming nayayamot sa atin, kahit kakampi natin, pag mali talaga, talagang mali. Pag corrupt talaga, maniwala kayo, talagang we will slum them kahit pa sila kakampi. Nga, Attorney Sal. Unfortunately, yung Senate building na pinapatayo nila, hindi pa nga din natapos nga hanggang ngayon. Kaya, ayun. Ito naman po, from Lynn Tasha, YouTube comment po. Marcos, pag kaalyado mo, may legal process. Pero pag hindi, agad-agad ang action mo. ICI, repetition na lang yung sinasabi nyo. Narinig na namin yan sa Senate. Abolish ICI. Hindi lang abolish ICI. Kaya na sinabi ko, merong constitutional basis ang revolutionary government. Yan na lang ang pag-asa natin. Ayan. From Roger Martinez, attorney, lahat scripted at circus lang ang ginagawa ng gobyerno ni BBM. Ano pa nga ba? Ito naman po, from Raven May, YouTube comment, ang daming pera ng Pilipinas. Kung wala lang korupsyon, ay maalwan sana ang buhay ng mga Pilipino. Mga buaya lang ang happy. Ayan. Okay, tama ka na, Raven, sa mga mapayapang protesta. Paramdam mo sa gobyerno ito ang kanilang mga kawalan ng kakayahan ng pagtugon sa pangangailangan ng bayan at ang ginagawa nilang pagtanggap, pagkoopera sa katiwaliang ginagawa ng mga kaalyado nila dyan sa Kongreso at sa Senado. Ayan. Ito naman po from Jane Pil, Violent Reaction, Attorney Sal. Talaga, BBM, you bend the law pa rin. Ano ang ginawa mo kay FPRRD? Due process ba yun? It's kidnapping. Mariosep, Filipinos are not stupid, BBM. Kaya sama ka na, Jane. Jane, sama ka na sa mapayapang rally protesta sa November 30. Kahit na yan sa Dilaw, what taling yun yung mga dilaw-dilaw, sama rin kayo dyan. Sama na yung mga DDS dyan. Sama na yung mga ang feeling nila na budol sila. Sama yung mga religious groups, mga negosyante. Sama kayo na sa November 30. Basta mapayapa, okay yan. Ayan. Ito naman po from Michelle. Ito, si Michelle De Castro. Tama na ang panlilinlang at panluloko. Katotohanan ay di na kayang takpan ng kasinungalingan. Wag na tayong umasa sa gobyerno. Tayo mga Pilipino ang magmasid, magkakasabwat lang yan sila lahat. Ito si Michelle. Tama ka na rin, Michelle. Peaceful rally sa November 30. Yan. May mga may ilang linggo pang maghanda si Michelle, Attorney Sal. Ito naman po from Ming. Yes po. Hindi ba nagkaroon ng rally ang mga DDS nung ako'y nasa Japan noon noong October 28 to 31? Ano nangyari doon? Doon po yun sa ginanap sa Attorney Sal. Actually, umattend din po tayo doon. Parang wala yata sa mainstream media. Hindi po siya masyadong naibalita, Attorney Sal. Pero meron po yung team natin doon, Attorney Sal. Ilan libo ba dumating doon? Kasi nung time na yun, Attorney Sal, pag-attend ko, pinakanta kami ng ilang kanta at umalis naman din kami after noon. Pero nagpatuloy pa sila noon hanggang 9 p.m. po doon sa People Power Revolution Monument. Power mo yun? Hindi ba 3 araw yun? Yes po, Attorney Sal. Parang 3 araw po yun. Pero hindi ko lang po masyadong ano marami? Siguro hindi ko siya mabilang, Attorney Sal. Pero marami naman din pong umattend. Kaso lang, Attorney Sal, nagkakaroon lang mga pag-ulan. Kaya minsan yung mga, siguro yung mga umaattend na gusto umattend, pero dahil sa panahon, yun. Pero marami naman din pong dumalo doon, Attorney Sal. Madalas mga talaga, mga DDS talaga. Kailangan sama na kayo dyan sa November 30. Lumaki ng lumaki ang nagpo-protesta laban sa katiwalian dito sa gobyerno. Yung kita-kita talaga. Kasama ng Iglesia ni Cristo, kasama ng KOJC, kasama ng yung Brother Eddie Villanueva, kasama yung obispo, kasama yung mga Katoliko, lahat po tayo
sumama ba sa mapayapa, yaligin natin ang gobyernong ito. Ipaalam natin sa kanila na hindi tayo papayag at pumapayag sa ginagawa nilang katiwalian.